Good afternoon to everyone and welcome po sa ating first seminar for today. And bago po tayo mag-umpisa, let us begin with a prayer na pangungunahan po ni Tito Alexander Casim. Good afternoon po, Tita Tess. Thank you po. Good afternoon po sa lahat ng mga nandito sa loob ng webinar. Thank you po, Doc Joy. Good afternoon po, Doc Joy. Tayo po ay manalangin. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Through millionaires' prayer. Today, we ask you to bless us so we may become blessings. Lord, we commit ourselves to enrich others, but because we commit give what we do not have, we commit ourselves to become rich. We commit ourselves to serve you, to secure you, and to serve the poor with our wealth. Today, we open ourselves to the abundance of your universe. Use us as your channel of love. Give us the ability to create wealth that will bless the world, increase our financial wisdom, and expand our territories. We place our lives in your hands. Amen. Amen. And to introduce our speaker for this afternoon, may I call upon Miss Geraldine Roman. Ayun po, good afternoon po. Pasensya na po kayo, hindi ko napaghandaan. Ayun po. Okay. Si Dr. Joy Villahermosa po ay minsan ko na po siyang naging professor ng college po kami. And then isa po siya sa mga, siguro isa sa pinaka hinahangaan namin sa aming major dati, social science. Kasi napakabait po ni Dr. Villahermosa. And then, wala akong masyadong natatandaan kay Sir na mga achievements niya kasi nga medyo naghiwalay kami ng landas pagka-graduate namin ng college. Pero isa si Sir dati sa talagang hanggang sa kasalukuyan kapag nag-usap-usap kami ng mga friends ko dati nung college, mga classmates ko, talagang naalala namin si Sir na isa sa mga masipag na professor namin dati. Ano pa ba? Daddy Ninong, pasensya na ha. Di ka naman nagsabi agad eh. Ayan, ang tawag namin sa kanya, Sir Dad, nung mga kaklase ko dati. Daddy Ninong po yung tawag ko sa kanya dahil ninong ko po siya sa kasal. Ayun po. Okay, anything more? Yun. Once again, Dr. Joy Villahermosa po, ang ating speaker for this afternoon. Okay, so maraming salamat sa ating mga mabait na mga anak. Si Geraldine, actually, estudyante ko yan, no? Halos nagkasawaan yata kami sa classroom noon dahil sa halos mga higher major subjects nila sa history noon. Ako yung professor nila. Opo. So kaya lang, nung graduate niya, and when I was already holding middle positions in the university, wala na siya noon. Kaya hindi niya alam kung ako, ang pagkakaalam sa akin, ako ay naging professor nila, pero hindi niya alam ako ay naging, pagka-graduate nila noon, ako ay naging coordinator ng history, naging chairman ng political science, naging college dean ng arts and sciences, no? So, yun ang hindi niya naabutan. So, thank you, Jay, no? So, hindi mo kasi alam na, siguro kung na-inform ka kanina, you are caught unaware, no, of the situation. So, anyway, yes po. So, at least, kahit paano, alam nila, no, na kung saan, mayroon tayong mga pinagsamahan dati, no? Yes po. Okay. At thank you rin sa kay Alex, no, sa kanyang pagpanguna sa ating prayer for this afternoon, so that we'll all be guided in our seminar.
At also, congratulations, no? At saka welcome din sa isa nating naging estudyante na kakapasok din lang, si Carlo. Carlo, so you are just on time. I am about to start with my talk. Can you hear me, Carlo? Okay. So anyway, so just sit back and relax. Anyway, it will not take me so long in giving this lecture. Just stand by for maybe about 1 hour and 20 minutes. Now this training actually is very much timely, to all of us, because I think, in the past few years, the college, the Department of Education has started with the training or integrating in the Philippine curriculum about the financial literacy or the financial education. And I would be happy, for those who will be attending or who are attending this training this afternoon, and also the faculty, in their respective discipline in high school or in senior high school, who are assigned to teach financial education or financial literacy, because at least, after this training, so your ideas about financial education will be broadened. So mapalawak ng iyong kaalaman. And what makes me happy most is that when you will be able to apply the learning that you will get this afternoon into your real life situation. Now, I believe that many of us are actually tired already of the routine, that we have been doing in the many years of our life. That we keep on moving like a clock. That we keep on going to our respective works. We are serving with our employers 8 hours a day. So sometimes it even goes beyond 8 hours, up to 16 hours, or sometimes they double their time. What was their purpose? Actually, our purpose is simply, it's simple, for us to be able to survive in our everyday needs, to support with the needs of our children, to support with the needs of our family. And that's why we work so hard. We work so hard. And then what we do, of course, this income that we get are most often being spent in our daily expenses. And we give priority on the bills, the payment of bills. Am I right? Like, for example, your electric bills, your water bills, your telephone bills, because although these bills are actually essentials. These are very important and forms part of our everyday needs. That if we will not pay our bills, so most likely our electricity will be cut, our water bills, our water supply will be cut as well, the telephones, and everything. And with that, we give priority on paying our bills. And there are those people that after paying their bills, whatever money is left, they enjoy their lifestyle. So they do what we call instant gratification. Enjoy, happy agad, kapag nagkasweldo. Especially the millennials. I just give my smartest salute to the millennials who learn how to save their money, who learn how to invest their money. But the millennials that after receiving their hard-earned income, or maybe after getting their allowances from their parents if they are still studying, and what is left on their pockets will have to be spent on something that are not essential. So I think after this training, you must learn how to adapt the new savings role, the roles that we are using through the years for us to be able to sustain our life, to sustain our lifestyle, and live a comfortable
life. Okay? And with that, after we receive our salaries, so what is left? Of course, because we give priority on spending instead of savings, we end up that before receiving our next salary, we don't have money in our pockets anymore. We don't have savings. No? And with that, because we don't have money anymore to sustain the remaining days before the next salary, we end up borrowing money, no, from others, from let's say the lending companies or to our friends, or sometimes we always maximize, no, using our credit cards. Kaya puro utang, and then because we end up having so much debt, no savings. Again, we work so hard, we have our income, we paid our bills. There are those who did the instant gratification, they end up no savings, and then there are lots of debts and loans again. That is what we call, because we are trapped with the rat race cycle. Now, where do you see yourself now? Would you like to escape from this rat race? Your 24 hours a day will have to be spent into something that would give a meaningful life, or you will just be doing this routine in your lifetime. Now in here, these are some of the realities in life that we have to understand, that we have to accept. Is it just a myth or a reality? It says that many good and hardworking people fail. Smart people fail. Young and old people fail as well. Teachers fail. So like us, we are teachers. I think most of my audience now are teachers. So they fail most of the time. Even accountants who are trained how to handle money also fail in their professions. In the practice of their professions, they are good, but in handling their own monetary, on the monetary side, they fail. Many engineers fail, and also doctors fail. So meaning that there is no exemptions at all, that everyone might fail, and many end up retiring without enough savings. Now, these people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances because they lack of financial education. So that's the bottom line there. Meaning that if we lack of financial education, it is not the money that we receive. It is not how much salary we get, but it is how much we save and how much we keep. Because there are those people who even receives 10 times of our salaries. But after several years, when they are about to retire or at the time of their retirement, they end up without savings, without investment, and as if that they have to go back into the life where they began. Okay? So ibig sabihin, kung dating mahirap, nabigyan ng chance na para guminhawa sa buhay, and then eventually, because they were not able to manage their income wisely, so they end up to be poor again. Now, that's one of the realities. So this is not just a myth. This is actually a realities of life, that irrespective of the professions that we are in, the possibility if we lack of financial education, we will fail. Now, why they fail? Because they don't know where to begin. They don't know what they need. They don't know the basic financial concepts. These are the most essential things that we must know. Because if we don't know where to go, if we don't know where to begin, if we don't exactly know
and identify our needs? So, because many people thinks that it is their needs. They never thought that there is actually a big difference between the needs and the wants. Needs and wants are different things. No? So, ibig sabihin, yung needs, these are the things that are needed, no? That if you will not buy it, if you will not be spending for your needs, a possibility that it will ruin your life. It will destroy your life. No? You will get sick. You will die. Or whatever. But once, ibig sabihin, ito yung mga gusto mo lang na bilhin, na kung maaari, na kung ito ay hindi mo bilhin, walang mababago sa buhay mo, hindi ka mamatay, hindi ka magugutuman. So, we must understand the difference between the wants and the needs. And why those people fail? Because they don't know the basic financial concepts. Now, with this, I am not ashamed to tell you also that I am also ignorant, no, of these financial concepts. I admit that I have spent so many years to be educated. No? I was trained in the different corners of the classrooms and achieved different education. No? So different degrees. No? And eventually reach the highest education. But I still accept when it comes to financial concept as if that I am halfway, no? Or just a beginner for that matter. Because the things that I have learned from this company, and this is what I am imparting right now, are new to me. So kahit tingnan natin mamaya, no? So, and we'll try to evaluate what we are actually doing. Kaya sabi nga ni Robert Kiyosaki, no? Ito, kilalang-kilala ito. Kung kayo ay mayroong mga entrepreneurs mindset, kilalang-kilala nyo ito si Robert Kiyosaki. No? The author of The Rich Dad Poor Dad na book, and Retired Rich, Retired Young, mga libro niya, mga ganon. No? So, I come to know him by reading his books about maybe 8 or 9 years ago. And at the time when I come to know him, I started building my wealth by simply following his formula. But still, there are times that I am also struggling, no, financially, because the right way of building wealth has never been followed. Now, look at this. So meaning that there is actually an urgent need for us, the Filipinos, to be educated, to learn financial education. Because imagine that only 53%, no? The average Filipino has the financial quotient of 53% only. Now, what is this 53% stands for? Meaning that our knowledge about financial education is not enough. As a matter of fact, we failed in this area. Ibig sabihin, kulang na kulang or wala, no? As in, maring walang alam, no? Hindi masasabi natin walang alam siguro, but mayroong alam, kulang na kulang. Because if we know the financial aspect, no? Managing our financial aspects, so we will not be struggling financially. And many of us may not be working so hard even after retirement. But because of this, the 53% is actually a manifestation that we lack of financial education. No? Kaya ang resulta, no, marami sa atin kahit nagretiro na ay nagtatrabaho pa rin to support their needs on their retirement years. Now, look at this. Can you just imagine? Only 2% of the people, especially the Filipinos, are financially independent. So meaning, these are the people who lives the lifestyle that they want without asking support from anyone else. Ibig sabihin,
These are the people who just enjoyed life on their retirement days. 2% lang. The question is, do we want to belong with these people? To be part of this 2%? Now, if we are still young, so I believe that we can still, we still have time to be part of this financially independent person sa 2% na yan. So that's why, because I am now in my golden years, about the middle 50s, I have a hard time actually of coping up, to build my wealth, so that when I retire, at least, I would be happy if we would belong to the 2%. Now, with that, what is sad also on this part is that the 23% of our people, of our retirees, are still working. 60%, or 23% of the retirees are still working. And 30% depending on charities. Yan, nakikipila doon sa DSWD, sa Social Amelioration Program, sa SAP, nakikipag-away sa mga kapitan. Nakita nyo, nakaraan sa Kalambaya tayo, somewhere in Laguna, mayroong kapitan na tinaga. Yun pala, inaanak pa niya sa kasal yata yun, ang tumaga sa kanya dahil siguro hindi nakatanggap ng rasyon. Can you just imagine? And 45% are dependent on their children. So, well, siguro, sa mga young generation, I think we have to change this practice now. We have to start educating our children, and first, of course, we have to be educated as well, so that we would know, what are the things that we need to do, so that when we get older, we will not be depending on our children. Siguro in our generation, that's fair enough. Dahil una, hindi naman alam ng mga magulang namin dati, itong financial education. Kaya it's okay lang na hanggang sa level namin siguro ngayon, kami ay sumusuporta sa mga magulang. At dahil yun talaga, yung kinagista namin, siguro ngayon, kung tayo ay we are about to build our families, so or we are still having our growing children, so siguro we have to learn the new concepts by which we can train them to become independent in the future. And ourselves also, we should not be a burden to our families. We should not be a burden to our children. Kasi alam nyo, yung pinakamahirap na the most expensive part of our life is our retirement years. Kapag na-retire tayo, yun ang pinaka-magasto sa lahat. The most expensive part. Bakit? In the first place, you are no longer working. No money that are coming into your pockets, to your banks. You just keep on spending and spending. Okay? So, and of course, if no one will support, so that would result into something like if we get sick, so instead of sustaining for the next few years of our life, so the possibility that we will die earlier. Okay, now, ito ngayon yung ating company. This is what we represent right now. So that's why when I learned the concept of IMG, without hesitation, I grabbed the chance, I grabbed the opportunity, and accepted the challenge of passing through these learnings to the people who are in need of this urgent call, to have change on their mentality, to have changed their practices in terms of money. Kaya ito si IMG or the International Marketing Group, it is a financial services company in the financial industry. So the role of this is assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education.
So meaning we are here to educate people how to handle your financial resources. How is to help you build a solid financial foundation. Build a solid financial foundation. So meaning that there is a proper way by which we can build our financial foundation properly. It is not a matter of whether you have a lot of money or you only have a small salary. What matters most is that the way how you set aside or keep your money into the right investment vehicles. Kaya dito ituturo namin sa inyo ang mga tamang paraan kung paano ang gagawin na para palaguin ang ating pira, sa tamang paraan. Ang opisina natin ay nasa Makati City, although we also have offices in the other parts of the Philippines, but our head office is in Makati City. So, in the 9th floor of the King's Court Building 1, Chino Roses Avenue in Makati City. Now, our vision is actually to bring the secrets of the wealthy to all. Kasi tayo dati kapag nakikita tayo ng mga mayayaman, parang iba ang paningin natin. Parang tingin natin kaya sila yumaman sila, ay yung mga mayayaman na yan ay mga taong abusado. Minsan yan ang thinking natin. Ang mga mayayaman na yan, minsan napag-isipan natin ng masama. Na dahil sabihin, nagnakaw yan. Yan ay may mga ginagawang mga sindikato, kaya umasinso sa buhay. But without knowing it, na sila ay mayroong mga sikreto. Mayroon sila mga natuklasan na mga secrets, how to increase their wealth, how to multiply their hard-earned income into something else, that gives them the passive income in the years to come. Ay sa atin, alam natin, once we receive our salary, we just spend them. Gasto, gasto, at gasto. So we don't even care about tomorrow. We don't even care about the coming years. Basta sa atin, sabihin natin, ay bata pa ako, kaya I don't need to learn that I don't need to keep, I don't need to save, I don't need to invest because I'm still young. Ganun ang ko natin. So dito, dapat matuklasan natin yung secrets. At dito ngayon, after our training, these secrets will no longer be a secret because this will be open to everyone who attends this training. And what we need for us to be able to learn, to accumulate our wealth, to increase the value of our hard-earned money, hard-earned income, is to learn the right information of the wealthy people. So, is it not fair na dapat yung alam ng mga mayaman na yan, dapat natutunan din natin? Kasi pari-pareho naman tayong tao. Pari-pareho tayong Pilipino. Okay? Now the mission of IMG is actually to help every family achieve financial freedom and no family shall be left behind. So that's why we encourage the family, the parents, to involve their children in this advocacy. Because if we will not involve our children to learn financial education, so the chances are, even how much we keep, how much effort we do to increase our wealth, if our kids keep on asking us to buy something, especially the luxury things, the things that are not necessary, that will not be helpful into their studies, that are not helpful into their everyday needs or everyday life. So the chance that wala rin mangyari. Kaya dapat involve natin. Ang mga bata dapat matutunan nila yung financial education. Okay? So kaya dito, para sama-sama ang buong pamilya. Now,
This is actually a crusade. We want to deliver the world's financial wake-up call. Kaya kung kayo dyan, ang iba dyan ay medyo nagtutulog-tulugan pa, no? At palaging umaasa pa rin sa mga sweldo natin at sabihin na okay lang, gastusin itong sweldo ngayong kinsinas, sa kinsinas may sweldo na ulit. No? Ito malapit ng katapusan. No? So ilan pa kaya sa atin dyan, no? Ang mayroon pang laman ang wallet, ang pitaka. So, ilan na kaya sa atin? Sa ngayong pizza 21, sa katapusan pa ang sweldo. No? Ang hindi lumalapit sa tindahan para mangutang, advance na kaagad. No? So, dapat ito ay matutunan natin. And we want you to change your being a spender into a saver to an investor. So, ito ang ating tinuturo rito, no? Para kung paano mag-save, ano ang tamang paraan ng pag-save at paano mag-invest. No? Okay. Now, do you believe that the future is in your hands? Now, if you believe that your future lies in your hands, therefore, no? Kasi tayo we make money, we work so hard to earn a living. We work so hard to receive our salaries. Therefore, if we believe that we are the one who makes money, we are the money machine, we are the money maker, no? We are the provider to our families, therefore that our future is in our hands. If it is in our hands, we must have a full control of all our money. We should not entrust our income to someone else. Kaya yan ang nangyari sa karamihan. Actually, marami na akong nakikilala, mga kasamang mga kaibigan na mga OFW, kapwa ko. No? Dahil yung kanilang mga pira, pinagkitaan dito sa abroad, ay pinagkatiwala sa mga pamilya. No? Ipamanage ang kanilang negosyo daw. No? Sa simula, magandang report. But eventually, as time passes by, days passes by, years passes by, ang report na ay na-bankrupt na raw. Walang nangyari sa negosyo. Because of what? Because if you believe that your future lies in your hand, you must be the one who should do that. Do not rely to someone else. Kasi kapag pinakawalan mo ang pera mo sa kamay mo at pinagkatiwala mo sa iba, you don't have control over your money anymore. You cannot control your future. Kaya dapat, tayo ang magsisave. Tayo ang magpa-accumulate ng ating pera. Papalaguin natin ang pera natin. And we have to protect our money. No? Paano mo protektahan? Wala sa'yo ang pera mo. No? Kasi mahilig tayo. Yayain na ng mga kaibigan, sabihin ng mga kaibigan natin na ito, mayroong isang nag-o-offer sa akin. No? Malaki ang kitaan dito. Malaki ang balik ng pera natin. Kikita raw ating pera ng 30%, 50%. So, ibig sabihin, in just a couple of weeks or a month, you will be able to get back your investment. Ganun kadali ang gumawa ng pera. Kaya tayo naman, nadadala. O sige, pinagkatiwala ang pera. No? And then eventually, nagulat ka na lang. Hindi mo naman hagilap kung saan na ba yung taong binigyan mo ng pera na para palaguin ang pera mo. No? Kaya marami sa atin ang nai-scam kasi ipinagkakatiwala sa iba. Now here in IMG, we will just teach you what to do. We will just teach you how to handle your money, your hard-earned income. And with that, no, you have your full responsibility. You can have all the control of your money. Kapag you have the control over your money, therefore, you have a control in your future. No? Now, what we need to do is simply understand how money works. How money works. So dito, ituturo natin mamaya kung paano ba talaga gumagana ang pera, kung paano tumutubo ang pera. Huwag tayo maniwala sa ibang tao na sabi na, okay, bigyan mo ako ng no? So, mag-invest lang tayo rito, no? Sa kumpanya na to, at pagkatapos, 30% ang kitaan, 20% ang kitaan. No? O sabihin na after 1 month, balik ang pera mo. So, hindi ganon. Walang ganong sistema.
that's too good to be true. Kaya dito tinuturo natin, no, the principles, the concepts, how money works, yung right formula, no? And how money will work for you. Naniniwala ba kayo na ang pera ay nagtatrabaho? No? Money can work not only 24 hours a day. Kung tayo ay natutulog ng 8 hours, no? At gising ng about 16 hours, ang pera ay hindi natutulog yan. It keeps on working. So, that is a challenge to us. How to push our money, how to make our money work. And in here, we will teach you how to be your own money manager. Yan, si boss, no? So, money manager. So, kasi alam niya na, no? Alam na nila yung, yung paghawak ng kanilang pera. So, ito, ang savings formula na dapat sunod natin, ganito lang. Simple lang naman. Kung tayo ay may sweldo, dapat ang gagastusin natin, yung dapat, ang una natin gawin is to save. I-save natin kaagad ang 30%. And what is left, yun ang igastusin mo. Yun ang i-spend mo. Ay ang nangyayari sa atin kasi baliktad. No? Ang ginagawa natin, inuuna muna ang expenses. Pagkatanggap ng sweldo, gasto agad. At sasabihin, magsisave, no? Pagkatapos ng gumastos, or what is left has to be saved. Ay, paano ang tanong? May natitira ba sa mga sweldo para mayroon kang pang-save, pang-savings? No? So, mali ang formula kung ganun gawin natin. Pero pag ginawa natin ganito, if we receive our 100% salary, set aside mo kaagad yung 30% or 20%, or kung medyo mabigat pa ngayon, start from even 5%. At least, may naitabi ka kaagad. And then what is left, yun ang gastusin mo. Okay? Sabi nga ng pera, ito kung nagsasalita, kung narinig na salita niya ngayon, sabi niya, if you save me today, I will save you tomorrow. Diba? So, ganun ang pera. Kung isinave mo siya ngayon, isasave ka niya sa darating na panahon. Pag nilaspag mo siya ngayon, ay magiging laspag din ang buhay mo, no? In return. Okay. Sabi nga, building a solid financial foundation is like building a house. When we build a house, it must be built strong. That it must be resistant to a typhoon and an earthquake. No? So, dapat earthquake resistance siya, typhoon resistance siya, resistance. Kasi kapag hindi, tulad sa ating mga financial aspects, no? So, dapat ang ating finances dapat ay resistant din in terms of crisis, mga financial crisis. Tulad ngayon, we have been experiencing this pandemic for the past 4 months already. No, I think we started in March, April, May, June, July. So practically 4 months na. Now the question is, how many of us was able to sustain without begging from the government a financial support, without asking for food assistance in the past 4 months? Yan ang problema natin. No? Because we have not set aside something for the crisis to come. Kapag nawala ng trabaho, diba? Maraming nawala ng trabaho sa atin, even mga OFW, marami kayong makasamahan dito sa Saudi na kung saan nagsipag-uwian na dahil nag-bankrupt ang kumpanya, nagbawas ng tao, no? So, umuwi. So, ang tanong, nakapaghanda ba? Okay ba ang finances? Na-sustain ba ang needs for the next 4 months? How about pag may mga nagkakasakit? Mga untimely death, bankruptcy of the companies. Handa ba tayo rito? Remember that our salary is just
an active and temporary income. Temporary income. So meaning, pag nawala ka ng trabaho, wala ka ng income. Pag namatay, wala ng income, wala nang susuporta sa pamilya mo. Pag nagkasakit ka at naubos mo na yung leave entitlements mo, wala na sweldo sa sunod na buwan. Okay? So, with that, dapat matutunan natin, no? Kung paano paghandaan ang future and learn how that money works in the future at the moment that we are no longer capable of working. We are not earning anymore. Kaya sana paghandaan natin, but that by the time that we could no longer work, we don't have an income anymore, at least if we know the concepts of accumulating our money, then our money will be working for us in the future. Okay? So tulad nito, ito actually medyo nakakatuwa dahil this is what we do. Let me share some of our experiences in building wealth. Kami, even if at the time that I was still, we were still in the Philippines, no, we were employed in the Philippines. What we did, we started, no, building our wealth with an investment. Ang ginawa namin, ayun, mga real estate ang aming mga naipundar, no. So of course, kasi unang-una siyempre, pero dapat lang siguro yung bahay, no? Kaya inuna namin ng bahay sa Manila. Pagkatapos, bumili kami ng lupa, no? Ng lote. So, as a matter of fact, no, ilang mga mga hawak-hawak namin, puro titulo ngayon, no? And then, aside from that, dahil hindi ko alam kung ano pang pinaka-right way of setting aside, no? Preparing for our future, ang ginawa namin, so dito, another investment ay, yun, namili rin kami ng mga St. Peter na yan, no? In case of death. Pagkatapos, namili rin kami ng mga lupa sa sementeryo, no? So, ibig sabihin, kasi, naisip namin, yun ang tama. Mamili ng mga real estate because the real estate is the best investment. That sooner or later, the value of that property will multiply, will grow, no? So, tama naman. Tama naman. But the thing is, we have experienced problems in the family. Nung mga nagkasakit ang mga magulang, may mga namatay, problema rin pala kung tayo ay walang emergency fund. Walang emergency fund. So, bakit? Kasi nga, pag may nagkasakit, kailangan ng pera. Pag may namatay, kailangan ng pera. So, at the time, actually, we tried. Know what we did? Dahil nung time noon, nangailangan kami ng pera, nung nagkasakit ang tatay ko noon, so halos magkasunod sila ng nanay ko, so we try, no, na ibenta yung property. Benta ng lupa. Ganun pala, napakahirap. Hindi pala ganun kadali ang magbenta ng mga property, ng mga real estate na yan. No? So, kaya ang nangyari, ayun, it's either kung sino ang may pera sa pamilya, ayun ang gumasto. No? So, yun ang nangyari. Kasi hindi nga namin naibenta yung property. So, with that, we learn from that mistake. And another thing, ito rin. So, another emergency ulit nangyari. No? Ganun pa rin nangyari. So, we tried, no? We attempted to sell our properties, no? Lote or farm or kung ano mang mga property na mayroon kami. Sinubukan namin ibenta. Hindi pa rin, mahirap ibenta, no? Kaya kanina, no, so I am I just shared, no, sa Facebook kahapon yata, no, yung isa sa mga properties namin, no, yung farm na kung saan we attempted to sell that actually, no. I think twice na namin inattempt na i-sell, no, yung ibenta yung farm, hindi mabenta.
Actually, maging yung other, yung mga maliliit ko na lote ng mga nabili rin, pundar namin, may mga gustong bumili, kaya lang ang presyo, parang hindi man pa, no? Hindi maganda. So, that's why, sabi ko, wag na lang. Okay? So, with that, in here, we can see the value of emergency fund now. Ang emergency fund dapat, ito wag yung lagay natin sa ATM na kung saan anytime pwede natin ihugutin. Dapat reserve for emergencies lang. Mamaya, sabi ko sa inyo kung how much we prepare for an emergency fund. At dapat itong mga utang ay bawasan natin. No? Yung tanggalin na yan, siruhin natin mga utang natin, lalo pa sa mga credit cards. Kasi, ang di ba, sinasabi itong death, no? Sounds like death, patay, nakamamatay, dahil papatayin ka sa kakabayad ng utang o hanggang mamatay ka, magbabayad ka ng utang. No? Kapag hindi mo binayaran. Because, you know, if you don't understand the compounding interest will also be working against you kapag ikaw ay may utang. Nagko-compound ang interest. Kaya kung tayo ay may mga credit cards, may mga utang, at binabayaran mo yung minimum lang, believe me, ang binabayaran mo ay interest lang yon. Yung capital ay lumalago pa rin yon. No? So kaya dapat, when you pay for your debt, doblehin ninyo. Okay? And income protection ay napakahalaga pala. Maraming hindi nakakaintindi sa value ng insurance. Ang insurance pala ay napakahalaga. Maging ako dati, ang pagkaalam ko lang insurance noon ay pag mamatay ako, yun lang, no? May matatanggap ang pira pamilya ko. Kaya what we did, dati may mga insurance kami, no? We buy an insurance sa PhilAm Life noon, Try Life pa nga, no? So, kaya lang, ang problema pala yung insurance pala babayaran mo habang buhay, no? Parang 99 years mo babayaran. Pagkatapos pag tinigil mo ang bayad, wala na. Yan ang nangyari sa amin. So, when we were in Manila, we bought an insurance. Pagkatapos, nung mga abroad na kami, pagbalik ko sa Pilipinas, sa Manila, I inquire about the status of my insurance. Kaya sabi, lapse na raw yung policy. I asked them, what should I do? Sabi, kumuha na raw na bago. Sabi ko, wag na lang. No? So, ganoon din. So, and then, healthcare. Itong healthcare, kailangan natin din. Kasi una, there is a short-term and a long-term healthcare na dapat, ngayon, masaya pa tayo dahil tayo ay medyo malakas pa, mayroon pa tayo mga employers, no? That our employers are giving cards, no, health cards for us, that in event that we get sick, no, or our family are in sickness, so we have something to use. Pero, ang health card mo ba na yan kapag ikaw ay mawala ng trabaho, magagamit mo pa? Sa mga OFW tulad natin dito, yung ating mga first class na mga health card na yan, kapag tayo ay tinanggal sa trabaho natin, kapag tayo ay nagbakasyon na o umuwi na sa Pilipinas, for good, madadala ba natin ang insurance na yon? Siyempre naman, yung card na lang. Yung card na lang madadala. So, but wala nang laman. Okay? So, kaya dapat pala, in building the solid financial foundation, we have to build it right. No, build it strong. And when you build it, you have to build from the ground up. Ground up. Ibig sabihin, unahin natin muna pala ang healthcare. No? Pagkatapos, insurance, ang mga utang bayaran, mag-create ng emergency fund, pagkatapos ang mga investment. Yan pala ang pinakatama. No? Now I learned. So what I did, although nasa malapit-lapit na tayo sa dual citizenship, kaya nagdo-double time kami na at least, no, ma-complete itong lahat na ito. So, now, in life, there are two lines, no, that we have to understand. No, itong X-curve na ito, itong line pataas, ito yung money line or wealth line. Itong pababa na ito is the responsibility line. As you will see, that while we are young, wala tayong savings halos. At ang ating responsibility ay napakalaki. Bakit? We just started building our own family. Kaya all these expenses are being taken coming from our salaries. And of course, dahil nagsisimula ka pa lang, expected.
na maaring ang sweldo mo, konti pa lang, pero malaki ng gastusin dahil nga, you are building your family. No? Sa food ng family, maaring wala ka pang bahay, nag-arkila pa lang. No? Tulad namin dati, when I started with my own family in Manila, so that was in the early 90s. So, nag-arkila kami ng bahay na 3,500. No? So, ng mga 90s na yan, yung 3,500 na yan, napakamahal na yan, napakalaking pira na yan. No? Pagkatapos, of course, education. So, and so on and so forth. So with that, the problem is, if we will not find ways of increasing our wealth, our money line, the chances are your responsibility line will not go down. So most likely, baka ito ay straight line lang siya. If it will not intersect, there must be a problem. No? Kaya dapat gawin natin, we have to find ways na para pag tumanda tayo, ay magiging, no, ang savings malaki, wala nang responsibility. So, anong gagawin mo dapat? Ito, let me share to you one of some of our experiences. What we did, no? During the early years, nung ako ay nagpamilya. So, expected, ng savings, halos wala yan. Nagagastos sa lahat. Ang nakikita ko, the only way for me to support all these things and to increase our cash flow is to find the other sources of income. Find other sources of income. So, kaya na makita ko yun, yun ang paraan. Kasi una, sweldo, halos pagkatanggap mo, parang dumaan sa palad niyan no? Minsan parang touch me not lang yan no? When you touch that money, it will disappear. So, what we did, gumawa kayo ng paraan kasi ang hirap ng buhay sa Manila noong mga bagong panahon pa lang na kami nagsimula, no? So, what we did, nakatagpo kami ng mga other sources of income, no? So, doon gumana ang aking pagiging entrepreneur, ang aking pagiging salesman, no? Kasi ako, bata pa talagang salesman na no? Dahil yung aming mga produkto sa farm noon ay binibenta namin noon ng tatay ko, nanay ko, ng mga kapatid ko, no? So, mga saging na yan, mga gulay, mga prutas, lahat, no? At naging mangingisda rin ako, kaya yung mga isda, binibenta rin namin, naglilibot sa barangay, no? So, when I was on my elementary years. So, kaya, yun, nagamit ko ng medyo mga diskarte na yun, at kami ay nangaangkat ng mga kalakal, no? Na mga bilihin. May mga nasusupply sa amin na mga rambutan na yan, na mga saging from Mindoro, na mga lansones, no? Drop sa amin, kaing-kaing sa bahay sa Muntinlupa. Pagkatapos, nirepack namin mga asawa yun. Dala pilahan. Mayroong 1/4 kilo, may 1/2 kilo, may 1 kilo, may 2 kilos, may 5 kilos. No? So, depende. So, just name it. At papautang namin yon sa mga cottagers namin. Sa mga sa mga kapitbahay. No? So, basta importante. Kasi, discarding nga ang ginawa namin. So, with that, we're able to increase our cash flow. So isa yon sa mga paraang ginawa namin. Another source of income na ginawa namin, habang kami nagtuturo sa college noon ng mag-asawa, ay nakapagkuhan kami sa katabi ng bahay na inarkilahan namin, nagkaroon ng available na itong tinatawag nito karinderya. Nirintahan namin yung pwesto. O nagkarinderya naman kami. So in other words, that we are able to increase our cash flow to sustain our needs. Kaya kami noon, sa hirap ng buhay, nakayanan namin. Kaya kami noon, nakapag-aral din kami. No? Nakapag-aral pa kami, habang kami nagtuturo, nag-aral kami, nag-master, nag-doctorate, because of the cash flow, because of the extra income. Hindi kami umasa doon sa aming mga sweldo na yun. Extra income. So with that, kaya nasustain namin. Kaya yun ang pinakakuan. No? Kasi sa buhay natin, there are only mayroong dalawang F ang sasabi. Kapag hindi natin paghandaan, what if we die too soon? And what if we live too long? Pareho lang yon. Saan ba gusto nyo? Mamatay na maaga o mabuhay na matagal? Now it's like this. If you die too soon, the question is like this. Sino ang susuporta sa pamilya mo? Kung mawala ka.
At kung mahaba naman ang buhay mo, sino ang susuporta sa iyo, no? Na kung ikaw ay halos hindi mamamatay kahit na matanda na. So nakaraang linggo may nakuha ako sa balita na 120 years old, no, from Negros Occidental, no? Mayroong isang matanda. Pero good to see na siya naman ay medyo healthy pa rin, no? So okay lang kung hindi maging pabigat sa pamilya. Ay what if kung sakitin pa. Di ba? So with that, dapat meron tayong mga passive income that will work for us when we get older, especially. Kasi ang mga sakit na dumarating kapag matanda na tayo. And that determines the content of our pocket determines how long shall we stay in this world. No? Kaya madalas sa atin ay kulang sa kahandaan pag tumanda, no? Ay pag nagkasakit, wala na, no? So ang pinaka only recourse noon masalip na magdasal na mabuhay, sabihin bawiin ka na lang kasi wala ka nang panggasto eh. Okay? Now, ito ang value ng insurance. Kung tingnan niyo. Gaano ba kahalaga ang insurance? This is the reason why we need to insure our car. No? Yung mga sasakyan natin, mga kotse, mga motor, or whatever, naka-insured yan dapat. Ang bahay naka-insured din. Pero ang tanong, ang nakasakay ba sa kotse, naka-insured? Ang nakatira sa bahay, naka-insured ba tayo? Now, if none, then you have to think about it. Kasi napakahalaga na kung ikaw ay walang insurance, who will continue supporting your family if you are the money machine of your family? Kung ikaw ang naghanap buhay at nawala kang bigla, who will support your family? Okay. Dapat mayroon tayong insurance dahil ang insurance is an income replacement. Income replacement ang insurance. Ibig sabihin, may accidental death, no? Biglang pagkawala. So mangyari, kung ikaw ay insured, may pirang matatanggap ang pamilya mo na pwede niyang palaguin. Paano? Ganito. Halimbawa, ang sweldo mo ay 20,000 pesos. So, in 12 months, ang sweldo mo ay 240,000 pesos. So, dapat times 10 mo of your yearly salary ang value ng insurance na kukunin mo. Kaya dapat, kung ang 20,000 ang sweldo mo, dapat ang insurance mo ay 2.4. Bakit? Kasi pag namatay ka o naging disable ka, 2.4 ang matatanggap ng pamilya mo. Okay? Now, what your family will do with this 2.4 million? Ang gagawin ng pamilya mo, no? Lalo pa kung maliit pa yung anak mo, asawa mo, hindi pa mapagtrabaho, dapat meron kang 10 years na clearance na dapat mabubuhay sila kahit na wala ka. Okay? So with that, ang gagawin ng pamilya mo, ito ay i-invest ang 2.4 mo sa isang investment vehicle. Let's say na nagbibigay ng interest na 10% per annum. So how much will that be? Ang 10%. It will give you 240,000 a year. So 240,000 a year divided by 12 months. Again, it will give you 20,000 pesos a month doon sa pamilya mo that could sustain, no, their lifestyle kahit na wala ka na, dahil yon din ang sweldo mo, 20,000 nung ikaw ay buhay pa, nung nawala ka, ito ang may iwan sa pamilya mo monthly. No? That is the value, the importance of an income replacement na dapat mayroon tayo. Okay? So, now, how about pag-retire? Kung mag-retire tayo, kailangan din natin ng pira. So, with that, dapat kung ang sweldo mo ay 20,000 times 12, 240,000 times 20 years mo. Ang 20 years na yan, assuming 60 years old, nag-retire ka na, wala kang sweldo, wala kang income. No? So, dapat, bago ka mag-retire, meron kang 4.8 million. No? Kasi, let's say, mabubuhay ka pa ng 20 years after na mag-retire ka. 60 to 80 years old. So, 20 years yon. Dapat may 4.8 million ka. Para ito ang gagana. Para ikaw may panggasto. Now, what will you do? I-invest mo rin ulit. No? 4.8, i-invest mo sa investment vehicle, sa mutual fund, halimbawa, na magbibigay sa'yo ng 10%,
So 480,000 ang kanyang pinaka interest niya sa isang taon. Sa 12 months, may 40,000 ka. No? So meaning, ito ngayon, ang 40,000 na ito ang magsusupport sa iyo, sa iyong lifestyle habang ikaw ay nabubuhay, no? For the next 20 years na wala ka ng income. This is in addition kung ikaw ay mayroong pension, may SSS ka, may GSIS, no? So, dagdag mo rito. I think, kahit paano, makakatulong na yan sa iyong pag-retiro. Kaysa ba naman, mapasama ka doon sa ipinakita kong statistics kanina, no? Na 23% senior citizens nagtatrabaho pa rin, kumakayod pa ng husto. Kasi ang iba nga, pati mga apo, tinutulungan pa, no? So, they don't know how to give fish. They don't know how to catch fish. They simply give fish to their family. Kaya yun ang nangyari. Now, sa retirement, dapat ang natin, pinakabasihan actually, yung time. No? So, dapat mag-start tayo. No? So, start as early as you can. Mag-invest. Yung money, this determines how much money you will put in, and that will give you an interest. The projected interest. Kung magkano ang target mong pera in the coming years. Okay? Now, ito sabi ni Lolo Albert Einstein. No? Itong rule of 72 dapat maintindihan natin. Ano ba ito? Sabi niya, rule of 72, constant ng 72 divided by the interest rate. So, ibig sabihin, kung ang pera inilagay mo sa bangko, magtutubo ng 1%, no? Yun ang interest rate na sinatawag. Kung sa mutual fund, 10%, ito yung 10% yan. Divided by the interest rate, let's say, 72 divided by the interest rate equals the number of years that your money will double. So, dumudoble naman pala ang pera. No? So, paano? Halimbawa, kung ang pera natin ay nilagay mo sa bangko, that will give you 1%. Ito, 1% interest. Sabihin natin, 1% na. Although wala talagang 1% na sa bangko. So, meaning, 72 divided by 1, it will give you 72 years. So, ibig sabihin, kung ikaw ay 20 years old ngayon, naglagay ka ng pera mo sa bangko at hinayaan mo lang siyang lumago. No? Good news. Dahil after 72 years, meaning ikaw ay 92 years old, ang pera mong 10,000 ay maging 20,000 na. Di ba? Napakaganda. Okay. So, dahil hindi natin alam we thought all the while na kapag ang pera natin ilagay sa bangko, ay tutubo ng kusa at dadami ang pera natin. Well, that was long time ago. Nung mataas pa ang exchange ang interest rate ng bangko, na umabot na ng 18%, 20%. Ay ngayon, magkano na lang? Mataas na ang 3%, no? Sa mga time deposit. Or the most, 1%. So, let's say, by following the rule of 72, ang pera mo, no? Ito sinasabi, ilagay mo sa isang investment vehicle na magbibigay ng interest na 4%. 4%. Ibig sabihin, 72 divided by 4, ibig sabihin, ang pera mo will double after 18 years. Ibig sabihin, kung ikaw ay 29 years old ngayon, no? So, naglagay ka ng pera mo sa isang investment na 4% interest, after 18 years, so meaning 47 years old ka, magiging 200,000 ang pera mo. Another 18 years, at 65, maging 400,000 ang pera mo. Sa 4% interest yan. What if you will put your money on the investment vehicles that can give you 12% interest? So, ibig sabihin, every 6 years, madudoble ang pera mo. How? Kung ikaw ay 29, 100,000 ang pinasok mo sa investment mo, at 35, after 6 years, maging 200,000. Another 6 years, 41 ka, maging doble ulit, 400,000. Pag 47 mo, naging 800,000. And so on and so forth. At kung ikaw ay nag-65 years old, 6.4 million na ang pera mong 100,000. Now the question is, may ginawa ka ba rito? Sa pera mong nilagay mo sa investment? Hinayaan mo siya dyan. At lumago ng kusa. No? Dahil yan ang ginagawa. Even by the government. Okay? So, itong 3.5 million mo, halimbawa, may target ka, you just save 33 pesos a day or 1,000 pesos a month for 30 years,
would you believe na ito ay maging 3.5 million? By following the magic of compounding interest. No? Sa 10% or 12%, mayroon kang 3.5 million after 30 years. Ibig sabihin, kung ikaw ay 20 years old ngayon, pag 50 mo, no, 3.5 million worth ka na. Okay. So, also, sa Pilipinas, may tayong mga 13-month pay. Mag-sacrifice ka lang ng 6 years. Huwag mong galawin ang 13-month pay mo na 25,000. Ilagay mo sa investment vehicles for only 6 years. 6 years lang. And would you believe that after 40 years, no? Ibig sabihin, 6 years lang, after 40 years, maging 10 million ang iyong pira. Using the value of compounding, no, the concept of compounding interest. Okay? So, ito ang mga makakatulong sa atin. Alam ba ninyo na, halimbawa, soft drinks, magtubig ka lang, dahil soft drinks, halimbawa, araw-araw soft drinks ka. Magkano ngayon sa Pilipinas yan? 20 pesos ba? Parang natin, 20 pesos lang. Sa isang buwan, 30 times kang bumili. Ibig sabihin, ang value nan, 600 pesos. So, kung 600 pesos yan, ito ay itinabi mo at na-invest mo ng tama. In 15 years, kapag nilagay mo sa 12%, ito ay maging 300,000. Kung ilagay mo naman sa 12 palaguin mo ng 35 years, sa 12%, maging 3.5 million. No? So, ganun. And so on and so forth. No? At kung ito ay sinakripisyo mo, ang mga itong mga gastusin na ito, no? Nag-save ka, no? Would you believe? Ito, sa 15 years, mayroong 5.9 ka. Pero pag 35 years, mayroong siyang 67.4 million pesos. Okay? Do you want to have that? Start saving now. Okay. Kasi sa atin, karamihan, kapag bakante ay tulog or chismisan, walang ginagawa. Alam ba niyo na yung ating spare time ay dapat kapag ginamit natin yan is one of the most effective time for us to increase our cash flow. 6 hours lang yan. Tulog, magtrabaho ka 10 hours, lagyan natin. Tulog ka 8 hours. Yung 6 hours mo, spare time mo. Yan ang gamitin mo ngayon. No? So this is what we did. This is exactly what we did. Sa akin, pagdating namin dito sa Saudi, kahit na may sweldo kami, maganda sweldo, pero what I did, dahil ako ay member ni Forever Living, sa Pilipinas pa lang, ginawa ko rin negosyo rito. O di, kumikita ako, extra income. Di ba? Ngayon, no, makilala ko yung real estate ni Villar sa Saudi, no, sa Vistaland na yan, ginawa ko rin part-time yung aking 6 hours na yan. Aba, o ito, good example niyan, na kung totoo o hindi, na kumikita ang spare time ko. Yung kinita ko na komisyon na nung pag-uwi ko nung nakaraan, di pina-extend ko sa bahay. Pina-extend ko ng terrace ng bahay at saka ng aking receiving area sa baba. Oh, saan ko kinuha yun? Sa sweldo? Hindi. Kinuha ko yun sa komisyon ko, no? Sa mga naibenta ko mga kondominium, mga bahay, no? So, komisyon yun. So, spare time. Make use of your spare time at it will give you a good source of income. So, kaya yun. So, dito ngayon, sa IMG, if you are a member, dito tuturuan ka namin kung paano papalaguin ang iyong mga pera, no? Kung paano mag-invest ng tama. Kasi dito, halimbawa, so dito, itong Kaiser, ito isa sa mga investment namin dito na kung saan mayroong short term at saka long term na para pangalagaan ang iyong kalusugan, no? So, ito mga life insurance natin, no? So dito, kapag naging member ka, automatic may enjoy namin itong Fidelity Life na ito, itong MB Life na ito, no? So, kapag mutual fund naman, ito may automatic membership kami sa Soldibo Fund kagad, no? So, and we can invest any of this big, no, financial industry. Ito, palagay nyo, ito ba mga small companies ba ito? No? Phil-Am Life, Fidelity Life, MB Life, no? Ito mga Ramper na ito. Itong SMDC, Ayala, DFCI, no? So, ito sa mga insurance companies, halimbawa, ito ang ganda sa insurance company, I'll give you the example that dito, dahil ako ay member ng IMG, nakakuha ako ng discount sa car insurance ko sa Manila, no? About 2 weeks ago yata or 3 weeks ago. Mas mura siya nang dihamak doon sa dati kong insurance provider. Ng about 3,000 ang akin na discount.
dito ako kumuha sa MAA na ito MAA, no? So na insurance car insurance company. So, ibig sabihin, we have a lot of discounts and benefits, no? If you are a member of IMG. So dito kasi, parang ang sistema namin dito ay kung ikaw ay buyer, wala ka nang dadaanan pang ahente. Didirekta ka na mismo pupunta doon sa kung saan mo gustong bumili, no? So, ano ba? Bibili ka ng insurance, o direkta ka na rito, no? Direkta ka na rito sa Fidelity, sa PhilAm Life, no? PhilAm Asset. So, bili ka ng bahay, pupunta ka na sa Ayala, direkta. At ang gandahan yan, may commission ka matatanggap. Ang commission, ibibigay sa iyo yan ang discount. No? Dahil member ka ni IMG, dahil itong mga kumpanya na ito ay mga partner companies ni IMG. No? At being a member, ito yung mga privilege sa mga binibigay. Okay? So, and then, dito, so ang solusyon natin, kapag tayo ay hindi tumagal sa mundo, or matagal, or humaba ang buhay, meron tayong complete na financial plan yan. No? Ito nga, Kaiser Health Builder natin, na kung saan meron siyang healthcare, may life insurance, may emergency fund, at saka meron siyang investment side. No? So para itong ating tatlong needs na ito ay ma-avail natin, may enjoy natin. May healthcare siya, may income protection, at saka meron siyang investment. No? So 3-in-1 kung tawagin namin yan, yung itong Kaiser Health Builder. 7 years to pay, 20 years to mature. No? So, tatlo ka agad ang investment na na-build mo rito. Kaya nung makilala ko ito, ay kinuha ko na kaagad. No? Kami mag-asawa. And then, with that, ito kasi, ang pinaka-problema natin kapag tayo ay tumanda, no? Kapag nagkaedad o magkakasakit tayo, madalas doon tayo nakipagsiksikan palagi sa mga charity sa hospital. No? Kasi nga, wala tayong panggasto sa B-ward, sa mga executive. Pero ang problema naman, kung dito ka mapunta sa charity, pumasok ka, isang sakit pa lang, paglabas mo, ilan ang sakit na dala mo. No? Dahil nagkahawa-hawa na. Itong mga sa Pilipinas, actually, kung tingnan natin, mas maaga, mas maikli ang buhay natin kumpara sa ibang bansa. The question is, hindi dahil sa wala tayong hospital o dahil walang gamot, but the problem is, wala tayong mga health, walang magsasagot sa ating mga health needs. Wala tayong budget, wala tayong pera. No? Kasi nga, yun kasi, instead na panghandaan yung health natin, ipinaghandaan yung mga pinagpayaman natin, yung mga malaking kumpanya. No? So, kaya kapag lumabas ng bahay, ang suot palagi naka-terno, no? Naka-signature. Yun ang nangyari sa atin. Okay. So, itong Kaiser Health Builder, mayroon siyang 3, no? 3-in-1 kung tawagin. Mayroon siyang life insurance to protect your family in case you die too soon. Mayroon siyang healthcare to protect yourself if you live too long. At mayroon siyang mutual fund, no? Let your money work for you. So tatlo ang gumagana, no? Para ikaw ay mabigyan ng protection. Sabi nga ni Jack Ma, wala naman daw nababankrupt na tao kapag nagbili ng insurance. Pero what made you bankrupt is that if you don't have an insurance at nagkasakit ang pamilya mo, no? Totally bankrupt, no? Ang pamilya mo. Tapos namatay ka pa. Okay, ito naman nakita ko sabi ni maalala mo kaya, no, ni Charo Santos. Sabi niya, ang insurance ay tanda ng pagmamahal. Kaya kung mahal natin ang pamilya natin, bigyan natin ng insurance, no? Unang-una, ikaw muna, sarili mo muna i-secured mo. Kasi kung mamatay ka man, ikaw ang family provider, may maiiwan sa pamilya mo. Okay? At ito yung mga four cornerstone. Meron naman tayo sa other investment, sa mutual fund. No? Ito yung mutual fund, this will make your money grow. No? Ito yung mga sikreto actually ng mga mayaman talaga yung mutual fund. Kasi sa mutual fund na ito co-owner ang tawag sa iyo, ownership. Alam mo sa Jollibee, no? Dahil kami ay member ni IMG, nasa mutual fund kami, dahil ang pera namin nakakalat dito sa Jollibee, nakakalat din sa Globe, sa Smart, no, sa BPI, no? So ibig sabihin, kapag may kumakain sa Jollibee, masaya kami dahil kumikita kami, no? Kami ay mga investor ang tawag sa amin, no? Ownership, partner kami ni Jollibee. Partner kami ng Globe.
partner kami ng BPI, partner kami ng PLDT, no? Ng Meralco. Oh, so kung malaki ang gastos niyo sa sa Meralco, masaya kami. Bakit? Kumikita kami, no? Dahil panalo kami. Dahil kami ay mga investor, ang tawag sa amin. Okay? So, pero dito, kung ikaw ay member ng IMG, zero load. Kapag ikaw ay magpasok ng pera mo sa mutual fund, zero load ka yan. Kasi sa ibang kumpanya, kapag nagpalagay ka ng mutual fund mo sa, let's say, monthly, nagbigay ka ng 1,000 pesos mo para sa mutual fund mo, ang mangyari niya, mayroong 3.5% na charge. Pero kung ikaw ay IMG member, wala na. No? Do it yourself na. Do it yourself. Ibig sabihin, ikaw. Dahil meron tayong portal, kapag ikaw member na, mayroon kang portal na i-access mo at ikaw magbabayad sa sarili mo. No? Pag ikaw magbabayad doon sa mutual fund, ikaw magbabayad sa mga insurance na kinuha mo, kung ano pa ang mga investment na gusto mo. No? So, zero load yan. So, kasi tulad sa bangko, alam mo ba ginagawa ng mga bangko? Kaya sila masaya kapag pasok tayo sa kanila. Kasi nga, pag i-deposit natin ng pera sa bangko, ang tubo natin sa bangko is 0.5% lang. O palagay natin 1% na. Pagkatapos ang bangko na yan, ipinapasok nito ang pera natin sa government securities, sa mga commercial papers, sa stock and equities na yan. No? Pagkatapos tutubo sila ng 12%. Imagine 12%, ibabalik sa atin 0.5% lang. Di ba? Now, ngayon kung ikaw ay nasa mutual fund, tulad namin, may mga mutual fund kami ay mga shareholder, hindi kami depositor. Dahil ang pera namin, ipinasok namin sa mutual fund, no? Again, do it myself, no? I am depositing my money into the mutual fund and it goes directly and that is being handled by the fund managers, no? Dito, pinapasok sa kung saan nilalagay ng bangko ang mga pera natin. Pagkatapos, ang tubo niyan ay buong buo ay babalik sa amin. Ang 12% na yan, walang kaltas yan, 12%. Okay? When it says 12%, 12%. Or minsan nga, mas mataas pa. Depende sa value ng market. No? So, ganoon kasimple ang ginagawa ng bangko. No? Kaya, yumayaman sila. Kaya paglabas mo, pag winidro ng pera mo, masaya pa sila, no? Paglabas mo, ibibigyan ka pa ng payong dahil mainit, ika nga, o umuulan, no? Ikaw naman tuwang-tuwa at may payong ka. Yun pala ilang sintabo lang yun sa kinita nila. Now, dito ngayon, simply join our advocacy. Become a member of IMG, no? Kasi dito pag naging member ka ng IMG sa Pilipinas, ang membership natin is 5,500 lang. Lifetime, again. One-time, lifetime membership. Okay? Kung ikaw ay sa ibang bansa, $175 dito sa Saudi. Sa ibang bansa, maaaring $195. Sa iba, maaaring mas mababa. No? Depende. So, and you will enjoy all benefits and privileges to all the partner companies. Ang ginagawa namin dito is that you get educated in all aspects of personal finance. Aralin natin to. No? So sabayan nyo kami sa pag-aaral and then we will, as we learn, we earn. Okay? And tuturo nito ay yung pag-invest sa mutual fund, ituturo namin. Ang pagkuha ng insurance, ituturo namin kung anong insurance na kaya mo, ang pasok sa budget mo, anong insurance maganda, no? Yung sa mga partner companies natin, ituturo namin yon, no? So we have different kinds of trainings that we give in IMG. And you will, with that, as a member, you will have an access to hundreds of financial products and services. Hundreds. So, ibig sabihin, kung hospital, kung sa mga healthcare, we have more than 500 health facilities, no? More than 1,500 doctors, no? Specialists. Okay. And we receive trainings and support how to manage your money. So dito, yung training sa mga members namin, mga exclusive trainings for the members namin. Kasi ang purpose namin talaga is to help, no, everyone achieve financial freedom. Okay? So, ito, libre ang pag-aaral sa amin. Free education. Unlimited yan. Free financial check-up. Ito, akala natin check-up sa sakit lang. Dito, check up din namin ang bulsa, no? And then, kapag member ka ni IMG, automatic meron kang no? Meron kang personal
accident insurance na from 100 to 300,000 pesos. No? Wala ka nang ibang babayaran dyan. Kasama doon sa iyong binayad. No? Na 5,500 kung kung taga Pilipinas ka. No? And then, dito rin sa Fidelity Life, mayroon ka rin 50,000 na life insurance. Kaya lang dito, babayad ka lang ng 500 pesos. No? 500 pesos lang. Lifetime na yan siya. For as long as your membership is active. Okay? So ano pang kasama doon? Libre rin itong salamin. No? Sa binayad mong 5,500, libre 2 salamin. Dito sa De Los Reyes Optical. Okay? So dito sa Kaiser, libre ang unlimited consultation sa Kaiser Medical Center. Okay? As member. Now, dito sa mga pre-investment, no? So zero ang load kapag nagbayad ka, no, nag-deposit ka, zero, wala kang charge. At mayroon kang automatic dito, i-open ka ni IMG ng iyong mutual fund sa Soldevo Fund. Ngayon, ito ay naging top number 1 ngayon ang fund sa mutual fund, ang Soldevo, no? So, by kasama sa binayad mo, i-open ka ng 1,000 pesos agad, no? You don't need to go to and sign up another separate form. Kapag nag-member ka, automatic na. May 1,000 na kaagad laman ang iyong wallet doon sa iyong Soldevo Mutual Fund. Okay? So dito, itong Dominator, itong ginagamit namin sa aming business kasi kung gusto mong gawing business ang IMG, so tutulungan ka namin dito, no? Kung paano mo gagawin. We have also a training kung paano mo gawin na negosyo, no? Sa Everest, ito libre, itong binibigay ni Everest, no? So concierge services. Kung may namatay sa pamilya, sila mag-aayos ng mga palibing. Sila mag-arrange, no? Sila makipag-communicate sa mga concerned na persons and offices. And then dito, of course, when you become a financial partner, so we will teach you all the way, no? Until you fulfill or achieve your financial freedom. Kaya sasabi namin palagi, kung ano man excuse mo, tatanda ka rin, no? At siyempre, magre-retiro ka rin. And with that, I would like to share that we have to develop our entrepreneur's mind. Alam ko lahat tayo ay mga enterprising yung isip natin. Kasi lahat tayo ay meron tayong talaga na tayo ay salesman by nature. Bakit? Nagbibenta tayo, di ba? So, kung ano mapagkitaan ginagawa natin. Kaya lang, hindi natin alam kung anong pinaka-right, no, vehicle natin pasukin. Kasi dito, this is what I say. Entrepreneurship is someone's art of saying through their mind's eyes that on every opportunity where others' naked eyes cannot see. Ngayon, ito na ang chance ninyo, nakita na ninyo ay already laid down. No? The opportunity for you. What is needed now is for you to decide. If you want to decide to continue the learning in IMG, we are just here to widen your perspective, to widen, no, that to look beyond, no, what your eyes cannot see in the opportunity that we offer in IMG. So that financial independence is not a dream. It is a decision. The decision is yours now. Magandang hapon po sa inyong lahat and thank you for staying with us. At go back to you, Ma'am Tess, CEO Tess, at saka sa ating mga senior marketing directors dyan. Yes, congratulations po, Tito MD Dr. Joy. Ayan. Shout out na po, Doc, bago ka po magsundo. Shout out muna ako Pasensya na kayo dahil kasi nga medyo nabago yung schedule ng aking anak sa trabaho at kailangan ko ring sunduin siya ngayon kaagad. Shout out ko muna yung aking mga invite